Ito ang pinakamalungkot na paglalakbay. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagmula ang mga salitang ito sa bibig ni Leana, isang sikat at matagumpay na interior designer sa Italia. Ang lugar na kaniyang binisita ay isang sinaunang lungsod sa Pilipinas. Para sa isang taong sanay ng magbakasyon sa mga luxury resort sa buong mundo, ang paglalakbay na ito sa Pilipinas ay puno ng hindi inaasahang pagkabigla. Gayunpaman, sa likod ng salitang hindi maligaya ay nakatago ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa sinaunang lungsod na iyon, umiyak siya ng walang tigil. Ang mga luhang iyon ay hindi kalungkutan at hindi rin galit. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Mangyaring tapusin ang pagbabasa. Sa Milan, ang sentro ng moda sa Hilagang Italia, itinayo ni Leana ang isang umuunlad na imperyo ng negosyo bilang tagapagtatag at designer ng isang high-end interior brand. Kilala ang kaniyang pangalan sa buong Europa. Ang mga muebles at espasyo na kaniyang dinisenyo ay lubhang popular sa hanay ng mga alta sosyedad ng Italia. Ang pagdidisenyo ng penthouse suites para sa mga nangungunang hotel o ang villa ng isang bilyonaryo ay naging ordinaryong bahagi ng kaniyang buhay. Sa edad na 45, tila perpekto ang kaniyang buhay sa mata ng iba. Mayroon siyang marangyang apartment sa mataas na residential area ng Milan, ang pinakabagong modelo ng sports car, at si Marco, ang kaniyang asawa na matagumpay din sa negosyo ng hotel. Kahit wala silang anak, iyon ang pinili nilang landas. Ang pag-aalay ng lakas at puso sa trabaho at ang paghabol sa perpektong kagandahan ang kaligayahan ni Leana. Maikli lang ang buod ng estetika ni Leana, sukdulang karangyaan. Ang materyales ay kailangang premium grade, ang disenyo ay kailangang detalyado, at ang serbisyo ay kailangang walang kamali-mali. Mayroon siyang mapanuring mata at hindi kailanman magpaparaya sa anumang bagay. Ang saloobin na ito ang nagdala sa kaniyang brand sa tuktok. Sa kaniyang personal na buhay, palaging hinahanap ni Leana ang pinakamahusay. Tuwing bakasyon, tanging 5-star resort sa buong mundo ang kaniyang pinupuntahan, maging isang overwater villa sa Maldives, isang marangyang chalet sa St. Moritz o isang pribadong isla sa Caribbean. Ang bawat isa ay may halaga ng pananatili na daan-daang libong piso bawat gabi, mga lugar na tanging ang mga piling tao lamang ang makakatapak. Gayunpaman, madalas na nakadarama si Leana ng ilang uri ng kawalan saan man siya magpunta. Ang naghihintay sa kaniya ay mga mararangyang pasilidad at perpektong serbisyo na pare-pareho. Dapat ay magandang bagay iyon. Ngunit sa kaniyang kaloob-looban ay may pakiramdam siyang, ito na naman. Hindi niya ito maiwasan. Marahil ay labis siyang nasanay sa karangyaan, o marahil ang talagang hinahanap niya ay isang bagay na higit pa sa mga karangyaang iyon. Isang araw, nag-alok ang kaniyang asawang si Marco. Leana, gusto mo bang sumama sa akin sa susunod kong trip sa trabaho? Ang destinasyon ay Pilipinas. Si Marco, bilang isang senior executive ng isang international hotel chain, ay kailangang maglakbay sa buong mundo upang suriin ang mga operasyon, at sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuri ng negosyo ng hotel sa Pilipinas. Pilipinas? Tumingin si Leana ng patagilid. Halos wala siyang alam tungkol sa lugar na iyon at hindi pa siya gaanong nakaranas ng Asya. Sa ngayon, nakakakuha ng atensyon ang Pilipinas sa buong mundo, lalo na ang kalidad ng serbisyo na lubos na pinupuri. Kaya gusto kong makita ito ng personal. Masigasig na paliwanag ni Marco. May isang lungsod doon na tinatawag na Cebu Vegan. Ito ay isang sinaunang lungsod na may daan-daang taon ng kasaysayan. Naniniwala ako na makakakuha ka ng maraming inspirasyon doon. Daan-daang taon ng kasaysayan. Ang pangungusap na ito ay nagpasimula ng kaniyang interes. Ang Italia mismo ay isang bansa na may mahabang kasaysayan. Si Leana, na lumaki sa ilalim ng anino ng Imperyong Romano at Renaissance art, ay laging may paghanga sa mga lugar na may kasaysayan. Sige, titingnan ko, pumayag si Leana. Sa totoo lang, hindi siya umaasa ng labis. Sa kaniyang paggunita, ang karamihan sa mga bansa sa Asya ay umuunlad pa rin, na sa tingin niya ay malayo sa pinong serbisyo. Ngunit ang makasama sa isang business trip si Marco ay isang uri ng kaligayahan, at ang pagbisita sa mga bagong lugar ay hindi masama. Nang papalapit na ang araw ng paglalakbay, nagsimulang magtanong si Leana tungkol sa Pilipinas mula sa mga tao sa paligid niya. Ngunit nakarinig siya ng mga nakakagulat na bagay. Ay, medyo malamig ang mga tao roon, sabi ni Sofia, isang matalik na kaibigan na dalubhasa sa kasaysayan ng sining.
Nakapunta na ako sa Maynila dati, ngunit madalas na may distansiya ang mga lokal. Dahil sa hadlang sa wika, hindi kami sigurado kung talagang tinatanggap ba nila kami. Ang mga salita ni Sofia ay nagdulot ng pagkabalisa kay Liana. Isa pang kaibigan ang nagpahayag ng katulad na damdamin na nagsasabing ang serbisyo sa karamihan ng Asya ay medyo magaspang at hindi makapantay sa mga hotel sa Europa. Narinig ko na magalang ang mga Pilipino, ngunit iyon ay balat lang, hindi talaga mula sa puso. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsimulang mag-alinlangan si Liana. Para sa isang taong sanay sa pandaigdigang serbisyo tulad niya, ang makaranas ng malamig na pag-aalaga o magaspang na serbisyo ay hindi katanggap-tanggap at maaari itong makasira sa buong paglalakbay. Sa kabila ng pag-aalala, dahil nakaplano na ang iskediul, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay sa Pilipinas. Sa umaga ng araw ng paglalakbay, nagbihis si Liana ng detalyado at nagtungo sa paliparan ng Milan, taglay ang kaniyang perpektong hitsura tulad ng dati. Pagkatapos ng mahabang flight, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Sa sandali ng pagdating sa Pilipinas, nakaramdam si Liana ng kakaibang kaba. Ang mga di pamilyar na letra, ang wika na hindi niya maintindihan, at ang karamihan sa mga taong naglalakad ay Asyano. Ang isang ganap na naiibang tanawin mula sa Europa ay nagdulot sa kaniya ng pagkalito. Tayo na sa hotel, pagmamadali ni Marco. Nagtungo silang dalawa sa taxi stand. Doon, may nangyaring nakakagulat. Nang lumapit sila sa isang taxi, automatikong bumukas ang pinto. Huminto si Liana sa pagkabigla. Walang empleyado na nagbukas ng pinto, ngunit kusa itong bumukas. Sa Italia, hindi pa siya nakakita ng ganitong kagamitan. Ang driver, na tila may edad na, ay bumaba mula sa driver's seat. Nakasuot siya ng malinis na uniforme at bumati ng may mainit na ngiti, "Welcome to the Philippines." Ang ngiti na iyon ay lubhang naiiba sa malamig na Pilipino sa kaniyang imahinasyon. Ito ay isang ngiti na nagpapahiwatig ng init at taos-pusong pagtanggap. Tumulong ang driver na buhatin ang mga bagahe nilang dalawa at ilagay ang mga ito sa likod ng sasakyan ng may paggalang. Nang sabihin ni Marco ang pangalan ng hotel sa Ingles, tumango ang driver ng may kumpiyansa. Napakalinis ng loob ng sasakyan. Ang mga upuan ay natatakpan ng puting malinis na tela, walang alikabok, na parang langit at lupa ang pagkakaiba sa mga taxi sa Italia. Nang umandar ang sasakyan, sinimulan ng driver ang isang pag-uusap sa di matatas na Ingles. "First time po ba sa Pilipinas?" Nang sumagot si Marco ng oo, masayang ngumiti ang driver, "Good. I hope you enjoy the Philippines." Pagkatapos, ipinakilala niya ang iba't ibang bagay sa Pilipinas, tulad ng pagkain sa Maynila, ang kultura ng Visayas, at ang alindog ng Palawan. Kahit hindi matatas ang Ingles, napakalinaw ng sigasig na sinisikap niyang iparating. Tinitingnan ni Liana ang pangyayaring ito ng may kakaibang pakiramdam. Umaasa ba ang driver na ito ng tip o mayroon siyang ibang layunin? Sa kaniyang karanasan, ang pagiging mabait ng isang estranghero ay laging may nakatagong dahilan. Ngunit ang saloobin ng driver na ito ay tila walang daya. Tila masaya lang siya na tanggapin ang isang dayuhan. Nang makarating sila sa hotel, na isang business hotel na pinili ni Marco, medyo nadismaya si Liana dahil lubhang naiiba ang panlabas na anyo nito sa mga 5-star hotel na kaniyang nakasanayan. Walang marangyang pasukan at walang mga empleyado na nakasuot ng kumpletong uniforme. Trabaho naman ito, sabi niya sa sarili at naghanda ng bumaba ng kotse. Sa sandaling iyon, isang binata na empleyado ang tumakbo mula sa harap ng hotel. Bumati siya ng may ngiti at tumulong na kumuha ng bagahe ni Liana. "Ihahatid ko po sa kwarto ang mga bagahe," sabi niya. Mayroon ding mga bellboy sa Italia, ngunit ang may tumakbo palabas patungo sa taxi ng ganito ay hindi pa niya naranasan. Kumuha si Liana ng pera mula sa kaniyang pitaka upang magbigay ng tip, ngunit magalang na umiling ang empleyado ng may diin. "Wag po ma'am, naa-appreciate ko po ang kabaitan ninyo, ngunit tungkulin po namin ito." Ang pagtanggi sa tip ay ang unang pagkakataon para kay Liana. Sa Europa at Amerika, normal ang pagbibigay ng tip o kung hindi magbigay, maaaring hindi ka makakuha ng magandang serbisyo. Ngunit ang binata na ito ay ngumiti at nagtrabaho ng buong puso ng walang inaasahang kapalit. Nagsimulang magtanong si Liana sa kaniyang isip, bakit ayaw niyang tanggapin ang pera? Ano ang nagtutulak sa kaniya? Pagkatapos mag-check-in,
dinala sila sa kuwarto. Kung ikukumpara sa mga suite na kinalalagyan ni Leana dati, napakaliit ng kuwartong ito. Walang mararangyang dekorasyon, simple lang ang estilo. Ngunit napansin niya na ang bawat sulok ay nilinis ng napakalinis. Ang salamin ay kumikinang, ang mga sapin sa kama ay puting-puti at may amoy ng kalinisan. Ito ay isang espasyo na, kahit maliit, ay pinamahalaan ng walang kamali-mali. Kahit hindi marangya, napaka-komportable, sabi ni Leana nang may pagtataka. Tila ganoon din ang nararamdaman ni Marco. Ang kakaiba, may pakiramdam ng init. Parang nasa 5-point star hotel ka. Nagtinginan silang dalawa. Walang pagpapakita, walang karangyaan, ngunit bakit napaka-komportable nila? Hindi pa rin sila makahanap ng sagot. Kinabukasan, maagang umalis si Marco para sa pulong. Si Leana ay nag-iisa sa hotel at nag-iisip kung paano gagamitin ang araw na ito. Nandito na rin lang sa Pilipinas, mag-tour muna tayo. Interesado siya sa Cebu, Visayas, ang sinaunang lungsod na binanggit ni Marco. Matapos magtanong sa receptionist, matiyagang nagpaliwanag ang empleyado at binigyan pa siya ng hand-drawn map. Kung pupunta ka sa Cebu, napakadali ang sumakay sa express train, bus. Ito po ang mapa papunta sa istasyon. Lumabas si Leana ng hotel. Habang naglalakad patungo sa istasyon, napansin niya ang kapaligiran ng lungsod. Malinis ang mga kalsada. Ginagalang ng mga tao ang traffic lights at naglalakad ng maayos. Ito ay isang tahimik at disiplinadong tanawin. Nang makarating sa istasyon, tiningnan ni Leana ang mapa ng ruta. Ang mga titik sa Filipino na mukhang mga kurba ay nagdulot ng pagkalito, ngunit nang tiningnan niya ng maigi, mayroon ding Ingles na nakasulat. Nakita niya ang salitang Cebu at nakabili ng tiket. Nang sumakay siya sa tren, bus, nagulat siya sa katahimikan sa loob ng bagon. Halos lahat ay tahimik na nakaupo, tumitingin sa kanilang mga cellphone o natutulog. Walang maingay na nagsasalita o tumatawag sa telepono, na lubhang naiiba sa tanawin sa mga tren sa Italia. Sa Italia, normal ang maingay na pagtawag sa telepono o ang mga tao na nag-uusap. Ang kapayapaang ito ay parehong bago at awkward para kay Leana. Siguro nga ay may distansiya talaga ang mga Pilipino. Pumasok sa kaniyang isip ang mga salita ng kaniyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang tren, bus sa Cebu, Visayas. Tila mas moderno ang istasyon kaysa sa inaasahan, ngunit nang nagsimula siyang maglakad-lakad, unti-unting nagbago ang tanawin sa paligid. Habang naglalakad sa pangunahing kalsada, may isang tanawin na nagpahinto kay Leana. Ito ay isang kalye na may nakahanay na mga lumang bahay na bato at mga gusali ng kolonyal na may mga bintana na gawa sa kapis. Ito ay naiiba sa modernong tanawin kanina, na parang bumalik sa nakaraan. Tinitigan ni Leana nang hindi makapagsalita. Mas maganda kaysa sa mga larawan sa guidebook. Nang tumayo siya ng tahimik sandali, may boses na nagmula sa likod. "Excuse me, turista po ba kayo?" Lumingon siya at nakita niya ang isang matikas na Pilipina, mga singsitaong gulang na may banayad ng ngiti. "Yes, I'm from Italy," sagot ni Leana sa Ingles. Sumagot ang babae sa matatas na Ingles. "Talaga? Mula pa sa Italia, napakalayo." "Welcome po. Ako po ay isang tourism volunteer. Kung ayos lang sa inyo, maaari ko kayong itour sa lungsod ng Cebu, Visayas." Tourism volunteer? Ngayon lang nalaman ni Leana na may taong nagbibigay ng libreng tour. "Magkano po ang bayad?" tanong niya ng nag-aalangan. Umiling ang babae. "Wala po, walang bayad. Masaya na po kami kung gusto ninyo ang Pilipinas." Ang kabaitan na walang hinihintay na kapalit ay nangyari na naman. Ang driver ng taxi, ang empleyado ng hotel, at ang babae sa harap niya, bakit napakabait ng mga Pilipino sa iba ng walang inaasahang kapalit? Nagsimulang lumalim ang tanong sa puso ni Leana. Ang pangalan ng babae ay Manang Sompona. Sa ilalim ng kaniyang paggabay, nagsimulang maglakad-lakad si Leana sa lumang bayan ng Cebu, Visayas. Naglakad sila sa mga kalye na may batuhan, dumaan sa mga lumang bahay na kahoy at bato. Ang bawat lugar na tiningnan ay parang isang pintura. Halos walang nagbago sa lugar na ito simula noong daan-daang taon na ang nakalipas, paliwanag ni Manang Sompona. Ang pagbabago ng anyo ng mga gusali ay nangangailangan ng pahintulot at ang pagtatayo ng mga bagong bahay ay kailangang maging magkakasuwato sa kapaligiran. Ito ay isang pagtutulungan ng buong lungsod upang mapanatili ang pakiramdam na ito. Ang pangungusap na pagtutulungan ng buong lungsod
upang mapanatili ang kapaligiran ay labis na tumama sa puso ni Leana. Sa Italia, kahit may maraming makasaysayang gusali, madalas na nakatayo ang mga modernong gusali sa tabi ng mga luma para sa kaginhawahan at kahusayan. Ang mga lumang bagay ay madalas na isinasakripisyo. Para sa mga Pilipino, napakahalaga ang pangangalaga sa mga lumang bagay, hindi po ba? Sabi ni Leana. Ngumiti si Manang Sompona ng banayad. Opo, sanay tayong mga Pilipino na makita ang kagandahan sa mga lumang bagay. Hindi natin iniisip na kailangan itong bago o perpekto lang para matawag na maganda. Ang mga bagay na dumaan sa panahon at may di kasakdalan ay may natatanging alindog. Ang mga salita ni Manang Sompona ay isang malaking pagkabigla kay Leana. Ang kaniyang nakaraang buhay ay tungkol sa paghabol sa bago at perpekto. Ang pinakabagong trend, ang pinakamahusay na materyales, ang disenyo na perpekto sa bawat detalye. Naniniwala siya na iyon ang kagandahan at halaga. Ngunit sinabi ni Manang Sompona na may kagandahan sa di kasakdalan. Mayroon tayong salita, kalumanayan o kariktan ng di kasakdalan. Patuloy ni Manang Sompona. Nangangahulugan ito ng kagandahan na simple na may mga bakas ng panahon tulad ng isang kapis window na kupas na, isang palayok na may bitak o isang hinabing tela na medyo kupas na ang kulay. Kapag nakita ito ng mga Pilipino, nararamdaman nila ang kaluluwa. Ang bulaklak na nalalanta ay maganda. Ang halaman na nalulubog ay kagandahan. Ang ceramic na may bitak ay kagandahan. Hindi agad naintindihan ni Leana. Ang pagkalanta ay nangangahulugan ng katapusan. Ang paglubog ay nagpapaalala ng kamatayan. Ang bitak ay sirang basura. Bakit tinawag ang mga bagay na ito na maganda? Gayunpaman, ang banayad na tono ni Manang Sompona ay may kakaibang kapangyarihan sa panghihikayat na parang may ilang katotohanan na nakatago sa mga salitang iyon. Bumisita silang dalawa sa maraming lumang simbahan at mga makasaysayang lugar. Ang bawat isa ay puno ng kagandahan na hindi pa nakikita ni Leana noon. Ang bagay na labis na humanga sa kaniya ay ang pag-aayos ng espasyo sa mga simbahang Pilipino. Ang wastong paggamit ng walang laman na espasyo ay ang natatanging katangian ng sining at arkitektura ng Pilipinas, paliwanag ni Manang Sompona. Ang paggamit ng walang laman na espasyo ay nagdudulot ng kapayapaan. Ang mga walang laman na espasyo ay naroroon upang mapunan ng imahinasyon ng bisita hanggang sa maging isang kumpletong tanawin sa isip. Tinitigan ni Leana ang mga espasyong iyon ng tahimik. Totoo, ang espasyo na tila walang laman ay nagdudulot sa tao ng walang limitasyong imahinasyon. Walang anuman, ngunit tila mayroon ang lahat. Opo, ang walang laman na espasyo ay may sariling kahulugan, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Manang Sompona sa isip ni Leana. Naalala niya ang kaniyang sariling trabaho. Ang mga espasyo na kaniyang dinisenyo ay laging nagsisimula sa pagpuno ng mga bagay, muebles, mararangyang dekorasyon, inayos na ilaw. Akala niya, kung may bakante, kailangan itong punan. Ngunit dito, iba ito. Ang kawalan ng laman ay lumilikha ng kagandahan. Ang kawalan ay binubuo ng walang katapusang posibilidad. Ito ay isang bagong pakiramdam para kay Leana. Nang sapat na ang kanilang paglalakad, dumating ang oras ng tanghalian. Dinala siya ni Manang Sompona sa isang kainan kung saan matitikman ang tunay na pagkain ng rehiyon. Mayroon tayong kultura ng pagkain dito sa Visayas na tinatawag na handa o mga rehiyonal na espesyalidad, sabi ni Manang Sompona. Binibigyang diin ang paggamit ng natural na sangkap, banayad na lasa at magandang presentasyon. Nakarating sila sa isang lumang bahay na bato na ginawang kainan. Ang pasukan ay isang lumang tarangkahang kahoy at may daanan na may batong buhay na humahantong sa loob. Naakit si Leana sa kapaligiran. Pagpasok sa kainan, dinala sila sa isang bulwagan na may habing banig. Kahit hindi sanay sa paghuhubad ng sapatos, dahil ginabayan siya ni Manang Sompona, sinunod niya ang kaugalian ng maayos. Nang umupo sila, bumati ang mga empleyado ng may paggalang. Ang kanilang mga kilos ay maganda. Ang bawat galaw ay tama, walang kalabisan, na parang isang tahimik na pagtatanghal. Hindi nagtagal, dinala ang pagkain, simula sa isang maliit na set ng pampagana. Tiningnan ni Leana ang presentasyon at napahinga ng malalim. Sa maliliit na ceramic na lalagyan, ang mga sangkap na may iba't ibang kulay ay inilagay ng maingat. Berde, dilaw, pula, puti, na parang pagbubukas ng isang kahon ng hiyas. Ang bawat lalagyan ay may iba't ibang disenyo, ngunit magkakasuwato.
Ang pagkain at ang lalagyan ay pinagsama bilang isang sining. Pagkain ba ito? Nabulalas niya. Ang pagkain ng Italia ay nagbibigay din ng halaga sa hitsura, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kadetalyadong pagpapahayag. Ipinaliwanag ng empleyado ang bawat ulam ng detalyado, mga gulay na pang-seasonal, sariwang seafood, sabaw na niluto ng maingat. Ang lahat ay mga lasa na makukuha lamang sa panahong ito at sa lugar na ito. Kinuha ni Liana ang tinidor at kutsara ng nag-aalangan. Kahit hindi sanay gamitin, banayad siyang tinuruan ni Manang Sompona. Tumikim siya ng isang subo at napahinto. Napakabanayad ng lasa, naiiba sa masalimuot at matapang na lasa ng pagkain ng Italia. Ito ay isang lasa na bilog at pino. Gayunpaman, habang ginungguya, lalo pang lumalabas ang lasa ng mga sangkap. Ang tamis ng gulay, ang pagiging sariwa ng isda, ang lalim ng sabaw. Hindi mayabang, ngunit dahan-dahang tumatagos sa puso. Ito ang lasa ng sabaw na niluto mula sa kalikasan, paliwanag ni Manang Sompona. Sa pagkaing Pilipino, ang sabaw ang kaluluwa. Gumagamit kami ng buto ng manok, buto ng baboy, o iba't ibang pampalasa na niluluto ng matiyaga upang makuha ang tunay na lasa. Nagtanong si Liana tungkol sa konsepto ng sabaw. May katulad na sabaw sa Italia, ngunit ang mga ito ay niluluto ng matagal gamit ang maraming uri ng gulay at karne. Ngunit ang pagkaing Pilipino ay naiiba. Minsan, gumagamit lang ng ilang purong sangkap upang lumikha ng isang malalim na lasa. Ang pagkuha ng yaman mula sa kasimplehan. Ito ang parehong pilosopiya na naramdaman niya sa simbahan. Tila walang anuman, ngunit mayroong lahat. Simple, ngunit may malalim na kahulugan. Kumain siya habang nag-iisip tungkol sa kagandahan ng mga Pilipino. O marahil, ang kakanyahan ng kagandahan ng Pilipinas ay hindi pagdaragdag, kundi pagbabawas. Hindi dekorasyon, kundi pagpino. Ang bawat ulam pagkatapos noon ay parang sining. Nang buksan ang takip ng mangkok ng sabaw, umamoy ang bango. Ang inihaw na isda ay may malutong na balat at malambot na laman. Ang kanin ay makintab at maayos ang pagkakaluto. Habang nginunguya, lalo itong tumatamis. Kinain ni Liana ang lahat, kahit na mabilis siyang kumain. Sa pagkakataong ito, napakabagal niyang kumain. Pinapino niya ang bawat subo, at ang bawat subo ay isang bagong pagtuklas. Gaano nakatagal na hindi ako kumakain ng may ganitong atensyon. Nagulat pa siya sa sarili. Maraming beses na siyang kumain sa Michelin-starred restaurant, ngunit wala pang pagkain ang umantig sa kaniyang kaluluwa ng ganito. Pagkatapos ng pagkain, dinala siya ni Manang Sompona sa isa pang lugar. Sumakay sila sa sasakyan, sa isang paikot-ikot na kalsada patungo sa isang lumang simbahan sa Burol. Habang umaakyat sila sa mahabang batong hagdanan, unti-unting naglaho ang ingay mula sa lungsod. Tumagos ang sikat ng araw sa mga dahon na lumilikha ng magagandang anino sa batong daanan. Sa katahimikan na tanging tunog lang ng mga ibon at kaniyang sariling mga yapak ang naririnig, umakyat si Liana ng paunti-unti. Sa wakas, nakarating sila sa hardin ng simbahan. Ang tanawin sa harap ay isang hardin na napakaganda na halos makalimutan niya ang paghinga. Ang lupa ay natatakpan ng berdeng lumot. May mga lumang stone lamp, isang lawa na nagpapakita ng anino ng mga puno at mga dahon na nahuhulog sa hangin. Hindi makapagsalita si Liana. Ito ang katapusan ng tag-ulan at simula ng taglamig. Nagbabago na ang kulay ng mga dahon, mahinang sabi ni Manang Sompona. Sa loob ng ilang araw, malalagas na ang mga dahon na ito. Ngunit dahil malalagas na ang mga ito, napakaganda nila. Dahil malalagas na ang mga ito, maganda sila. Ang mga salitang ito ay tumimo ng malalim sa puso ni Liana. Tumayo siya ng tahimik, tinitingnan ang tanawin sa harap niya. Nang humihip ang hangin, ang mga dahon na may iba't ibang kulay ay sumayaw pababa. Pula, orange, dilaw, nahuhulog sa tubig at lumulutang sa mga alon. Nang makita ang tanawin na ito, kusa na lang na tumulo ang luha ni Liana. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi ito kalungkutan, ngunit pakiramdam niya ay may mainit na bagay na bumubulwak mula sa kailaliman ng kaniyang puso. Walang sinabi si Manang Sompona, tumayo lang siya sa tabi ng tahimik. Sa isip ni Liana, lumitaw ang mga larawan ng kaniyang nakaraang buhay na parang pelikula. Ang mga araw na laging hinahabol ang pagiging perpekto. Ang mga araw na naniniwala siya na kung hindi ito perpekto, wala itong halaga. Ang mga araw na walang tigil siyang naghahangad ng higit pa. Talaga namang matagumpay siya.
Nakakuha siya ng pera, katanyagan at estado, ngunit may laging hinahanap sa kaniyang puso. Ngayon, nakatayo siya rito at naintindihan niya na ang hinahanap niya ay hindi ang karangyaang iyon. Ang lumang simbahan na ito ay walang marangyang dekorasyon, walang mamahaling bagay, ngunit mayroon itong pag-iipon ng panahon sa loob ng daan-daang taon. Ang bawat pulgada ng lumot, bawat bato, ay may inukit na kasaysayan. Ang mga dahon na nahuhulog ay hindi permanente, ngunit dahil dito, maganda sila. May kagandahan na umiiral lamang ngayon sa sandaling ito, at dito, siguro dahil naintindihan ng mga Pilipino ang katotohanan ito, kaya't binibigyan nila ng halaga ang kasalukuyan ng ganito. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Sabi ni Liana ng may hikbi. Para mahanap ang pinakamahusay, naglakbay ako sa buong mundo, ngunit wala kahit saan ang nakapuno sa akin. Ngunit sa maliit na hardin na ito, nagalaw ang aking puso ng ganito. Tahimik na nakinig si Manang Sompona. May kasabihan tayo, ang kasapatan ang tunay na kaligayahan, banayad na sabi ni Manang Sompona. Nangangahulugan ito na alam mong sapat na ang mayroon ka. Iyon ang karunungan na magdadala sa tunay na kayamanan sa puso. Ang kasapatan ang kaligayahan. Ang pangungusap na ito ay tumagos ng malalim sa puso ni Liana. Tumatulo ang luha sa kaniyang pisngi at sinabi niya, ito ang paglalakbay na hindi nagbigay ng kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko. Tiningnan siya ni Manang Sompona nang may pagtataka. Pinunasan ni Liana ang kaniyang luha at nagpatuloy. Ang mga nakaraang paglalakbay ay laging puno ng kasiyahan, mga mararangyang hotel, masarap na pagkain, perpektong serbisyo, puno ng kaba. Ngunit walang natira sa puso ko. Tiningnan niya ang hardin na may nahuhulog na dahon. Ngunit sa paglalakbay na ito, ang salitang masaya o kasiyahan sa mababaw na paraan ay hindi magagamit. May mas malalim na bagay na umaantig sa akin. Nagugulo ang aking puso, hindi tumitigil ang luha. Ang ganitong karanasan ay ang una. Ang mga luha ni Liana ay hindi pagsisisi, kundi luha ng paglilinis ng kaluluwa nang makita ang isang bagay na napakahalaga. Kaya't hindi ito masaya tulad ng dati. Dahil masyadong magaan ang salitang masaya upang ilarawan ang pagpapahalaga na ito. Ngumiti si Manang Sompona ng banayad. Napakagandang karanasan po, Ma'am Liana. Naantig ninyo ang puso ng Pilipino. Masiglang tumango si Liana. Maraming salamat po, Manang Sompona. Ang makilala ka ngayon ay napakaganda. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na nag-usap ang dalawa, tiningnan lang ang hardin ng tahimik. Humihip ang hangin, nahuhulog ang mga dahon. Dahan-dahang lumipas ang oras. Kinagabihan, bumalik si Liana sa hotel. Si Marco, na tapos na sa trabaho, ay naghihintay sa lobby. Kumusta ang Cebu, Visayas? Masaya ba? Nang harapin ang tanong ni Marco, nag-isip si Liana sandali at sumagot. Mahirap ipaliwanag sa salita, ngunit ito marahil ang isang araw na pinakamahusay na nagbubuod sa kahulugan ng aking buhay. Nagulat si Marco dahil si Liana, na nakapaglakbay na sa buong mundo, ay hindi kailanman nagsalita ng ganito. Ikinuwento ni Liana ang lahat ng nangyari kay Marco. Ang pagkikita kay Manang Sompona, ang kapaligiran ng Cebu, ang sining ng Pilipinas, at ang pakiramdam sa lumang hardin ng simbahan. Habang nagkukuwento, namula na naman ang kaniyang mga mata. Tahimik na nakinig si Marco. Nang matapos siyang magkuwento, sinabi niya, gusto mo bang pumunta tayo sa Bataan, Corregidor bukas? Bataan, Corregidor? Narinig na ni Liana ang pangalan na ito. Ang Bataan, Corregidor, ay isang lugar na dumaan sa matinding trahedya noong panahon ng digmaan. Upang maunawaan ang kaluluwa ng Pilipino, napakahalaga ng lugar na iyon, patuloy ni Marco. Sa biyaheng ito, isang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas ay upang maunawaan ang kaluluwa ng mga Pilipino. Anong uri ng kasaysayan ang pinagdaanan nila upang maging ganito sila ngayon? Ang pag-unawa sa bagay na ito ay makakatulong din sa aking trabaho. Naalala ni Liana ang kabaitan ng mga Pilipino na naramdaman niya sa Cebu, ang taxi driver, ang empleyado ng hotel, at si Manang Sompona. Sila ay mabait sa iba nang walang inaasahang kapalit. Saan nagmula ang kaluluwang ito? Baka makakuha ako ng sagot kung pupunta ako sa Bataan, Corregidor. Sige, sasama ako sa iyo, tugon ni Liana. Kinaumagahan, sumakay ang dalawa sa tren, ferry patungo sa Bataan, Corregidor. Para kay Liana, ang pagsakay sa transportasyon ng Pilipinas ay isang bagong karanasan. Nang makita ang lumang klasikong bagon ng tren, ferry,
kakaiba ang kaniyang pakiramdam. Napakalinis ng tren, ferry. Ang bagay na mas nagulat sa kaniya ay ang tren, ferry ay umalis ng eksakto sa oras. Sa Italia, bihira lang ang tren na dumarating sa oras. Pagpasok sa bagon, nakaranas siya ng isa pang pagkabigla. Maluwag ang mga upuan, ang tanawin sa labas ng bintana ay tumatakbo, ngunit halos walang naramdamang pag-alog. Hindi tulad ng tren sa Italia, sabi ni Liana habang komportable siyang umupo sa upuan. Hindi nagtagal, lumapit ang isang empleyado ng tren. Bumili si Marco ng 2 baon ng tren. Ang mga Pilipino ay may kultura ng pagkain ng baon sa tren. Ito ay isang espesyal na pagkain na kinakain habang nakasakay, sabi niya. Nang buksan ang baon, napabulala si Liana. Wow, ang ganda! Sa loob ng maliit na kahon, may iba't ibang ulam na inayos ng detalyado. Pumili si Liana ng kahon na may mga lokal na ulam. Pumili si Marco ng iba, kahit malamig na. Bakit napakasarap nito? Kumain si Liana ng may paghanga. Kahit hindi mainit ang kanin, hindi bumaba ang lasa. Malinaw na dumaan ito sa maingat na pagdidisenyo. Hindi pinapansin ng mga Pilipino kahit ang maliliit na detalyeng tulad nito. Pag-aalinlangan ni Marco, nasiyahan siya sa tanawin at sa pagkain. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Nang makarating sa Bataan, Corregidor, nagtungo ang dalawa sa mga makasaysayang lugar. Habang papalapit, lalo pang kumakalma ang puso ni Liana. Nakarating sila sa isang lumang komunidad na may mga butas ng bala at bakas ng digmaan. Ang isang lumang gusali ng kolonyal na dating maganda ay ngayon ay nalalanta at nagkukuwento ng sakit ng nakaraan. Ang mga sugat mula sa halos 80 taon na ang nakalipas ay napanatili ng maayos. Hindi na naman makapagsalita si Liana. Dati, inisip niya na ang digmaan ay isang malayo ng kasaysayan, isang bagay lang sa mga aralin o pelikula. Ngunit nang makita niya ang mga bakas ng digmaan ng personal, isang naiibang pakiramdam ang bumulwak. Maraming buhay ang nawala sa lugar na ito dahil sa mga bomba at bala, mahinang sabi ni Marco. Tinitigan ni Liana ang mga butas ng bala na iyon nang may pagkabahala. Kahapon, nakita niya ang magandang hardin sa Cebu. Nakita niya ang banayad na mga Pilipino. Dumaan ba ang kanilang mga ninuno sa ganito katakot na kuwento? Bumisita rin sila sa War Museum. Sa loob, ipinapakita ang mga bagay na nagkukuwento ng kalupitan ng digmaan. Mga uniforme ng sundalo na nasunog, natunaw na mga shrapnel ng bomba, isang orasan na tumigil sa sandali ng pagbomba, at mga kwento ng mga nakaligtas. Tumulo na naman ang luha ni Liana. Sa pagkakataong ito, ang luha ay may halong kalungkutan at sakit. Habang tinitingnan ang exhibit, may napansin si Liana. Hindi sinubukan ng museong ito na iparating ang galit. Walang paninisi sa kabilang panig, ngunit binibigyang diin ang kalupitan ng digmaan at ang kahalagahan ng kapayapaan. Marco, bakit hindi nagagalit ang mga Pilipino? Tanong ni Liana. Dumaan sila sa ganito katakot na kwento, bakit kaya pa nilang maging mabait sa mga dayuhan ng ganito? Tila iniisip din ni Marco ang parehong bagay. Sa tingin ko, pinili nilang magpatawad. Kung sila ay nakatali sa galit, hindi sila makakausad. Kaya't hindi nila nililimutan ang nakaraan, ngunit sinisikap nilang tumingin sa hinaharap. Pagkatapos umalis sa museo, isang mabigat na kapaligiran ang bumalot sa kanilang dalawa. Kaya, nag-alok si Marco, natitingnan nila ang isa pang bahagi ng Bataan Corregidor. Mahalaga ang pag-unawa sa masakit na nakaraan. Ngunit mahalaga rin ang pagtingin sa kasalukuyang lungsod, sabi niya. Tumango si Liana. Nakarating sila sa isang tahimik na tabing ilog. Halos makalimutan ni Liana ang paghinga sa tanawin. Ang berdeng ilog Pasig na dumadaloy sa mga burol. Ang malawak na kalangitan, ang tulay na tumatawid sa ilog na nakatayo ng matayog. Humihip ang hangin ng banayad, amoy ng kalikasan. Ang kagandahang ito ay umiiral sa isang lupain na dumaan sa trahedya na halos hindi makapaniwala. Ang ganda, pinuri niya. Naglakad-lakad silang dalawa sa lumang sentro ng kalakalan. Puno ito ng mga tindahan ng souvenir at masisiglang kainan. Biglang, isang masarap na amoy ang dumating sa kanilang ilong, kasabay ng tunog ng sizzle sa mainit na kawali na nakakagutom. Huminto sila sa harap ng isang tindahan. Ang karatula ay nakasulat na okoy na lumang luto. Nang tumingin sila sa loob, nakita nila ang isang kusinero na nakatayo sa harap ng isang malaking kawali. Ang kaniyang mga kamay ay mabilis at sanay. Nagpiprito siya ng isang bagay. Nagbuhos siya ng maingat na hinalong butter sa kawali.
Naglagay ng tumpok ng toge, naglagay ng sariwang hipon, at biniyak ang itlog ng may kasanayan. Ano po iyon? Tanong ni Leana ng may interes. Sumigaw ang isang empleyado. Ito ang okoy ng Bataan Corregidor. Tikman ninyo. Kahit hindi pa oras ng hapunan, hindi nila mapigilan ang bango. Pumasok silang dalawa sa tindahan at umupo sa counter. Sa harap nila ay ang malaking kawali na ginagamit na sa loob ng ilang dekada. Ang maitim na kulay nito ay tila kahanga-hanga. Nagpakita ng galing ang kusinero. Ang batter ay pinirito hanggang sa maging golden brown at malutong. Ang malalaking hipon, ang itlog na luto ng tama. Ang bawat hakbang ay mabilis, parang pag-arte ng isang konduktor, puno ng sining. Hindi nagtagal, inihanda ang mainit na okoy sa harap nila na binuhusan ng espesyal na sausawan. Kain na po tayo, sabi niya. Gumamit si Leana ng tinidor upang hatiin ang isang piraso at inilagay sa kaniyang bibig. Ang sarap, sigaw niya. Ang batter ay malutong sa labas at malambot sa loob. Ang tamis ng hipon, ang crunchiness ng toge, at ang bango ng itlog ay pinagsama sa kaniyang bibig. Ito ay naiiba sa pinong pagkain sa Cebu. Ngunit ang ulam na ito ay puno ng enerhiya at tapat. Ngunit ang parehong ay umantig sa puso. Ito ang tinatawag na pagkain ng bayan. Hindi po ba? Sabi ni Leana habang kumakain. Hindi mamahaling bagay, ngunit napakasarap. At puno rin ng nutrisyon. Totoo. Sa okoy, mayroong gulay, protina mula sa itlog at seafood. Ito ay isang pagkain na puno ng karunungan ng bayan. Tumingin si Leana sa paligid ng tindahan. Nakita niya ang mga pamilya, mga lokal, at mga mag-aaral na masayang kumakain. Lahat ay may masayang mukha. Kahit na ang lungsod ay dumaan sa isang malupit na kasaysayan, ngayon ay puno ito ng ngiti at bango ng pagkain. Hindi nililimutan ng mga tao ang nakaraan, ngunit nabubuhay sila sa kasalukuyan ng may pag-asa na puno ng init ang puso ni Leana. Pagbalik sa Italia, hindi kailanman nakalimutan ni Leana ang kaniyang karanasan sa Pilipinas. Ang pinong kagandahan sa Cebu, ang pilosopiya ng kasapatan ni Manang Sumpona, ang kapangyarihan ng pagdaig sa trahedya sa Bataan, Corregidor, at ang pagkakawang gawa ng lahat ng Pilipino. Ang mga bagay na ito ay lubos na nagpabago sa kaniyang mga halaga. Nagpasya siyang i-post ang mga larawan na kinuha niya sa Pilipinas sa social media kasama ang kaniyang damdamin. Dati naniniwala ako na ang karangyaan ang kagandahan, ngunit sa Pilipinas, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay nakatayo sa kasimplehan. Ang mga Pilipino ay may kabaitan na walang kondisyon. Nang sinubukan kong magbigay ng tip, tinanggihan nila at sinabing iyon ang kanilang tungkulin. Ang bansang ito ay may maraming halaga na hindi mabibili ng pera. Umiyak ako nang makita ang mga nahuhulog na dahon. Tinuruan ako ng mga Pilipino na ang dikasakdalan at ang kawalang katapusan ay may malalim na kagandahan. Ang post ni Leana ay nagdulot ng malaking reaksyon. Hindi lamang sa Italia kundi sa mga netizen sa buong Europa. Nagkomento sila, gusto kong pumunta at kumuha rin ng larawan. Hindi ko alam na may ganito kagandang lugar. Humanga ako sa kaluluwa ng Pilipino. Gayunpaman, ang bagay na pinakamatindi na tumimo sa puso ni Leana ay ang okoy sa Bataan, Corregidor. Ang simpleng sarap na iyon sa kawali ay nagpapangarap sa kaniya. Gusto niyang matikman muli ang lasa na iyon. Ang ideyang ito ay lumalakas araw-araw. Hanggang sa isang araw, inihayag ni Leana kay Marco, pupunta akong muli sa Pilipinas para mag-aral kung paano magluto ng okoy. Nagulat si Marco, ngunit napakaseryoso ng tingin ni Leana. Walang tindahan ng okoy sa Italia, kaya ako na ang gagawa. Gusto kong matikman ng mga Italyano ang lasa ng Pilipinas. Ang mga salitang ito ay hindi kailanman sasabihin ng dating Leana. Ang isang world-class designer ay magbubukas ng tindahan ng okoy. Ang mga tao sa paligid niya ay nagulat. Ang ilan ay tumawa pa, ngunit ang kaniyang determinasyon ay hindi natinag. Naglakbay siya ng mag-isa at nagsimulang mag-aral sa isang lumang tindahan ng okoy. Sa simula maraming hadlang, ang wika at ang mahirap na pagkontrol sa apoy sa kawali. Paulit-ulit siyang nabigo. Ang batter ay hindi naging malutong. Ang hipon ay masyadong luto. Nasira ang pagbaligtad. Araw-araw ay isang pagsubok. Ngunit hindi siya sumuko. Sa simula, ang mga regular na customer sa tindahan ay tiningnan ng Italianong babae na ito ng may pagtataka. Ngunit nang makita ang kaniyang dedikasyon, nagsimula silang magbigay ng suporta. Laban lang. Gumagaling ka na,
Ang mga maiinit na salita na ito ay naging kaniyang lakas. Tinanggap ng Lola Chef ang saloobin ni Leana at tinuruan siya ng mga teknik. Ang puso ng paggawa ng okoy ay ang pagmamalasakit. Isipin mo ang mga taong naghihintay kumain at magiging masarap ito. Ang mga salita ng Lola Chef ay tumimo sa kaniyang puso na konektado sa pagkakawang gawa na itinuro ni Manang Sompona. Pagkatapos ng kalahating taon ng pagsasanay, bumalik si Leana sa Italia. Nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng okoy sa harap ng isang pampublikong hardin sa Milan. Idinisenyo niya mismo ang dekorasyon ng tindahan na pinagsasama ang tradisyonal na aesthetics ng Pilipinas na kaniyang naramdaman. Ito ay isang simple ngunit mainit na espasyo. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga larawan na kinuha niya sa Cebu at sa counter ay ang kawali na inangkat niya mula sa Pilipinas. Sa unang araw ng pagbubukas, may mahabang pila sa harap ng tindahan. Lahat ay dumating dahil sa post sa social media at gustong tikman ang lasa ng Pilipinas. Ibinuhos ni Leana ang lahat ng kaokoy. Siya, na nakatayo sa harap ng kawali, ay ibang-iba sa dating sikat na designer. Ngunit ang kaniyang mukha ay nagbago ng may kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nang matikman ng unang customer ang isang subo at sumigaw ng, "Ang sarap!" Sa sandaling iyon, tumulo na naman ang luha ni Leana. Ito ay luha ng kagalakan tulad ng pag-iyak niya sa Pilipinas. Ang tindahan ng okoy ni Leana ay naging matagumpay at naging trend sa buong Milan. Siya ay iniulat ng lokal na media bilang isang alamat na nagpapalaganap ng lasa ng Pilipinas sa Italia. Sa isang panayam, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng karanasan na nagpabago sa buhay sa Pilipinas. Dati, hinahabol ko ang karangyaan, ngunit sa Pilipinas, natutunan ko ang kagandahan ng kasapatan. Ang pagkain ng bayan tulad ng okoy ang labis na umantig sa aking puso. Ang mga Pilipino ay nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Kaya gusto kong maging ganoon at lutuin ang bawat ulam ng may puso para sa bawat customer. Ang mundo ay may maraming halaga na hindi mabibili ng pera at ang Pilipinas ang guro na nagturo nito sa akin." Ang mga salita ni Leana ay nagdulot ng pagpapahalaga sa maraming tao. Ngayon, ang kaniyang pangarap ay hindi lang okoy, kundi ang ipakilala ang buong kultura ng Pilipinas sa mga Italyano. Nagbukas siya ng klase sa pagluluto ng Pilipino, nag-organisa ng mga exhibition ng sining ng Pilipinas at pinalawak ang kaniyang mga aktibidad. Ang paglalakbay na kaniyang tinawag na hindi maligaya ay lubos na nagpabago sa kaniyang buhay. Ang impresyon na mahirap ipaliwanag sa salitang masaya, ngunit umantig sa kaluluwa. Marahil iyon ang tunay na alindog ng Pilipinas. At ikaw, ano ang tingin mo sa kwento ni Leana? Sa simula, nag-aalala siya at muntik nang maniwala sa mga chismis na malamig ang mga Pilipino o magaspang ang serbisyo. Ngunit nang maranasan niya mismo, nakita niya ang isang ganap na naiibang larawan. Ang likas na pagkakawang gawa, ang aesthetics sa pamumuhay na minana sa loob ng daan-daang taon, at ang lakas ng pagdaig sa mga sugat ng kasaysayan. Ang mga bagay na ito ay maaaring normal para sa ating mga Pilipino, ngunit sa paningin ng mga dayuhan, ito ay isang bagay na napaka-espesyal at napakahalaga. Ipinapakita rin sa atin ng kuwentong ito ang kahalagahan ng pagdanas ng personal. Huwag magdesisyon batay lamang sa mga sabi-sabi o lumang paggunita, kundi tingnan, damhin, gamit ang sariling mata at puso. Kung gayon, makikita mo ang tunay na sarili. Ang natuklasan ni Leana sa Pilipinas ay hindi ang mababaw na karangyaan, kundi ang isang tahimik at malalim na kagandahan na nagmula sa pusong may kasapatan ng mga Pilipino. Sa huli, ang minahal niya ay hindi ang starred restaurant, kundi ang sizzle ng okoy sa kawali na puno ng buhay. Marahil, dapat tayong lahat ay maging mas mapagmataas sa kagandahan ng ating lupain at ipasa ang kasimplihan, init at pagkakawang gawas.